Magandang gabi, Sir Jeric. Tawagin mo po akong Lorna. Hindi ko po ito tunay na pangalan. May ibabahagi lang po akong naranasan ko nung buntis ako. Bali, first time kong pagbubuntis iyon. 16 years old pa lang ako nang ako ay mabuntis ng aking boyfriend na noon ay 18 years old pa lang. Galit na galit sila mama at papa sa akin. Lalo na si papa. Nag-aaral pa ako tapos nagpabuntis daw ako. Ni hindi nga daw nila alam na may boyfriend ako. Sir Jeric, tinanong ako nila mama at papa kung sino ang nobyo ko at kung taga saan ito. Sir Jeric, ora mismo pumunta si papa kasama ako sa school. At sabi ni papa, puntahan ko ang boyfriend ko at isama ko palabas sa school. Paglabas namin ng boyfriend ko, ay may tricycle na pala si papang inarkila at pinasakay kami diretso sa bahay ng boyfriend ko. Takot na takot kami ng boyfriend ko kay papa dahil talagang galit na galit ito. Sir Jeric, para po hindi na humaba ang kwento, napagkasunduan ng mga magulang namin na pagsamahin na kami ng boyfriend ko. Hihintayin lang na mag-18 ako at mag-21 ang boyfriend ko bago kami ikasal. Sa bahay ng boyfriend ko kami tumira. Sir Jeric, dahil po siguro sa mga bata pa kami ng boyfriend ko, kaya wala kaming alam sa responsibilidad. Madalas po kaming nag-aaway dahil mas madalas pa ang pagbarkada ng boyfriend ko. Tapos pag sasama ako, tanong sa akin, bakit daw ako sasama, ay buntis ako. Sa Jeric, sa totoo lang napakabait naman ng mga biyanan ko sa akin. Pero syempre, hindi pa rin po ako makagalaw ng gusto ko. Nang mag-apat na buwan na ang tiyan ko, isang gabi nagkaroon po kami ng pag-aaway ng boyfriend ko. Dahil umuwi itong lasing at gabing-gabi na, nag-iisa lang ako noon sa bahay. Sa tindi ng pagtatalo namin, nag-alsa balutan ako, Sir Jeric. Sabi ko, lalayasan ko na siya. Lalo naman akong nainis nang makita kong tulog na ang boyfriend ko, na para bang wala itong pakialam. Kinuha ko na ang ilan kong damit at lumabas na ako ng bahay. Sir Jeric, malayo kami sa kalsada. Kailangan pang maglakad ng malayo para makarating sa kalsada. Pero dahil sa bugso ng galit ko, hindi ko na naisip na baka mapahamak ako. Isa pa'y buntis ako. Nataon pang wala ang mga biyanan ko na mga oras na yun dahil pumunta sa lamay ng isa nilang kamag-anak. Gusto ko nga sanang sumama sa kanila pero hindi ako pinayagan. Bawal daw ang buntis sa lamay ng patay. Nang naglalakad na ako sa madilim na daan, gamit ko pang ilaw ay yung cellphone na sinauna, yung may keypad. Wala pang touchscreen noon. Habang naglalakad ako, sa Jeric, nakaramdam ako na may sumusunod sa akin. Inilawan ko ang daan sa likuran ko. Sa Jeric, minailawan akong nakatayong lalaki. Malayo naman ito sa akin. Noong una, akala ko yung boyfriend ko. Dahil pareha sila na medyo payat ang pangangatawan. Naka-t-shirt itong puti. Sinabihan ko iyon na bakit niya ako sinundan. Pero hindi ito sumagot. Sa inis ko ay humakbang ako palapit sa inaakala kong boyfriend ko. Sir Jeric,
Bigla akong natigilan at napaatras sa takot. Ibang tao yung sumusunod sa akin. May katandaan na. Nanlalaki ang mga mata na natitig sa akin at naglalaway. At napansin ko din na tumitingin ito sa nakaumbok kong tiyan. Unang pumasok sa isip ko, baka gusto akong pagsamantalahan. Sir Jeric, unti-unting lumakad yung lalaki palapit sa akin. Sa takot ko, tumakbo ako. Sinapo ko agad ang tiyan ko habang tumatakbo. Sumisigaw ako noon pero hindi ko maitodo ang sigaw ko dahil sa baka mapuwersa ang tiyan ko. Alam ko na sinusundan pa rin ako nung lalaki. Nang matanaw ko na ang liwanag sa kalsada, nagmadali akong tumakbo doon. Nilingon ko ulit yung tao. Eksakto namang may tricycle ang huminto sa tapat ko. Ang mga biyanan ko. Mabilis silang bumaba ng tricycle. Ano daw ang ginagawa ko doon mag-isa? Hindi ko sinagot pagkus nangangatal akong itinuro yung madilim na daan. Ang sabi ko, may tao, may tao. Paulit-ulit kong sinasabi yun. Pero nang tignan ng tatay ng boyfriend ko, wala na yung lalaking sinasabi ko. Sa Jeric, pagdating sa bahay, agad binatukan ng biyanan kong lalaki ang anak nila. Napaka-irresponsable mo. Umalis na ang asawa mo, hindi mo pa alam. Pero Sir Jeric, pati ako ay nasabon. Sir Jeric, hindi ko talaga malimutan yung karanasan kong yun noon na muntik na kaming madisgrasya ng aking anak. Sir Jeric, nakasal naman po kami at ngayon ay 3 na ang anak namin. Hanggang dito na lamang, Sir Jeric. Salamat. Ako si Loisa. Sir Jeric, magandang umaga sa iyo. Nais kong makapagbahagi ng kwento. Ito ay personal kong karanasan. Kasalukuyang naninirahan kami dito sa Los Baños. Matagal na din itong nangyari. Naranasan ko ito nung ipinagbubuntis ko ang panganay kong anak. Malayo ang bahay namin sa bayan. Halos paanan na ng bundok ang lugar namin. Pero may kuryente naman. Parting dulo na kami ng hangganan ng kalsada. Noon, medyo ilan pa ang mga bahay sa aming lugar. Ganito nagsimula ang karanasan ko. 7 buwan na ang tiyan ko noon na magsimulang magkaroon ng mga kakaibang ingay at mga kaluskos ang aming naririnig sa gabi sa bubong ng bahay namin. Yun bang may maririnig kaming humuhuning ibon, malakas. Tapos pagkalaliman na ng gabi, para bang may kung anong gumagalaw sa bubong, marahang lumalakad. Rinig talaga yun. Yung pag nayuyupi yung yero, pag naapakan, ibig sabihin, mabigat yung kung anong nasa bubong. Sabi ng biyanan kong lalaki, malamang ay inaaswang ako. Bali, Sir Jeric, nakatira kami ng mister ko sa bahay ng mga magulang niya. Dahil sa sinabi ng biyanan ko, nagkaroon tuloy ako ng takot, lalo na pag nararamdaman namin na may umaaligid sa bahay. Ibig sabihin, andyan na naman yung aswang. At pag ganun, ay ginikising ko agad ang asawa ko. Gagawin naman ng asawa ko ay pagmumurahin yung kung anong nasa bubong. Isang gabi nga, ay bumalik na naman yung gumugulo sa amin. Una ay malakas na huni ng ibon na hindi naman namin malaman kung saan nagmumula.
Sa dami kasi ng mga punong kahoy sa amin, madilim pa. Kaya kahit anong paglente ng asawa ko at ng biyanan ko, hindi nila makita yung ibon. Nang lumalim na ang gabi, nagising ako. Kasi naramdaman ko na medyo magalaw ang bata sa loob ng tiyan ko. At parang nahilab ito. Masakit. Kasabay noon, yung parang may naglalakad sa bubong. Natatakot na ako pagka ganun. Mas natakot pa ako nang may marinig akong yun bang parang kinukutkot yung yero. Tapos parang may malakas na paghinga. Sa Jeric sa takot ko ay dumikit ako sa asawa ko. Nagising ang asawa ko dahil nanginginig ang katawan ko. Tinanong ako ng mister ko kung bakit ako nanginginig. Sabi ko na parang nahilab ang tiyan ko. Masakit at masyadong magalaw si baby. Akala ng asawa ko'y manganganak na ako nang wala sa kabuwanan. Sabi ko sa asawa ko hindi. Pero andyan na naman yung buwisit na aswang. Kaya siguro nahilab ang tiyan ko. Nagising na rin pala ang mga biyanan ko at inusisa kami. Pagpasok ng biyanan ko ang lalaki, sabi niya, naririyan na naman yung impakto. Habang nagmumura, kumuha ng itak ang mister ko at ang biyanan ko. Lumabas sila. Ako naman ay sinamahan ng biyanan kong babae. Narinig na lang namin ni nanay. Sumigaw ang mister ko. Tatay, ayun! Sumilip kami sa may bintana. Kita namin ni nanay na may hinahabol ang asawa ko at binabato niya ito. Pagbalik ng asawa ko at ni tatay, tinanong agad sila ni nanay kung ano ang nakita nila at hinabol nila ito. Ang sabi ng biyanan ko at ng asawa ko, paglabas nila, tao ang nakita nila. Maitim na may mahabang buhok. Tumingin pa daw sa kanila kaya itinuro ng mister ko sa tatay niya. Ang hindi lang daw nila masigurado kung babae o lalaki dahil sa halos natatakpan ang mukha nito ng mahaba nitong buhok. Tapos tumago yun sa kabilang bahagi ng bubungan. Inikutan daw ng mister ko sa kabila. Pagdating niya sa kabila, may malaking ibon ang biglang lumipad mula sa bubungan. Malapad daw ang pakpak na tulad ng sa paniki. Kaya dumampot daw siya ng bato at hinabol yun at binato yung ibon. Sir Jeric, sabi ng biyanan kong lalaki sa aming mag-asawa, ay mas mabuting doon na muna kami sa aking mga magulang tumigil. Habang hindi pa ako nakakapanganak, baka daw makunan ako pag lagi akong ginugulo ng aswang gabi-gabi. Kinabukasan nga ay nagbiyahe na kami. Bali, sumama ang biyanan kong lalaki para makausap din sila nanay at tatay. Sir Jeric, nandoon na kami tumira sa amin. Wala na kaming naramdaman pang gumagambala sa gabi hanggang sa makapanganak na nga ako. Sir Jeric, sa ngayon ay nagtatrabaho na ang panganay ko. At nung magbuntis muli ako sa pangalawa kong anak hanggang sa bunso, ay wala na naman kaming naramdaman na panggagambala ng aswang. Sir Jeric, dito na lamang ang kwento ko at sana ay maisama ang kwento kong ito sa channel mo. Salamat, ito si Loisa.